May emergency ka. Kailangan mo ng pera ngayon na. Saan ka pupunta? Pumunta ka sa kapitbahay mo na nagpapa 5-6. Humiram ka ng 5,000 pesos. Pag ibabalik mo, 6,000 na ang babayaran. Isang linggo lang. 20% na agad ang interes. Tapos may susunod na emergency. Humiram ka ulit, bayad ulit, humiram ulit, bayad ulit, at ikaw pa rin ang laging talo. Pero pakinggan mo ito. May loan program ang SSS na 7% lang ang interes sa isang taon. Hindi 20% sa isang linggo. Sa isang taon, 7%. At sa unang 6 na buwan pagkatapos mong matanggap ang pera, 0 ang babayaran mo. Pero alam mo na ba ito? Siguro hindi pa. Ako si Ate Karen at ngayon itatago ko na ang pera mo sa 5-6. Noong December 2025, personal na inanunsyo ni Pangulong Marcos ang SSS Emergency Loan Program. Dahil sa State of National Calamity na idiniklara nationwide, nagpasya ang pamahalaan na buksan ang isang bagong loan program para sa lahat ng mga SSS members. Available ang programa hanggang December 9, 2026 o hanggang ma-lift ang State of National Calamity. Kaya ngayon, habang bukas pa ito, kailangan mong malaman ang lahat tungkol dito. 3 numero lang ang kailangan mong matandaan. Number 1, 7%. Yan ang interest rate sa isang taon at diminishing balance pa. Ibig sabihin, habang bumababa ang utang mo, bumababa rin ang interest na babayaran mo. Hindi flat rate na walang tigil. Number 2, 6 months. Yon ang moratorium period. 0 payment sa unang 6 months pagkatapos mong matanggap ang pera. Para makarecover ka muna bago ka magsimulang magbayad. Number 3, 30 months ang total na payment term. Ang unang 6 months, walang bayad. Tapos ang natitira, 24 months na lang ang babayaran mo. 3 numero, 7%, 6 months, 30 months. Itandaan mo yan. Magkano ang pwede mong malon? Simple lang ang formula. Ang loanable amount ay katumbas ng average ng iyong last 12 monthly salary credits o MSC. Halimbawa, kung ang average ng MSC mo sa nakalipas na 12 months ay 15,000 pesos, ang maaari mong malon ay 15,000 pesos. Kung ang average mo ay 10,000 pesos, 10,000 pesos ang loanable mo. Kung 20,000 pesos, 20,000 pesos. Ang maximum na MSC ngayon ay 35,000 pesos. Kaya ang pinakamataas na pwede mong makuha, mga 35,000 pesos. Para malaman ang eksaktong loanable amount mo, mag-log-in ka sa iyong my.sss account. Makikita mo doon ang iyong contribution history at ang estimated loanable amount na para sa iyo. Bago ka mag-apply, tingnan natin kung qualified ka ba. Ito yung 5 requirements. Requirement number 1. Dapat meron kang hindi bababa sa 36 monthly SSS contributions, 3 years na hulog sa SSS. Requirement number 2, 6 sa mga contributions mo dapat nasa nakalipas na 12 months. Kailangan active ang membership mo, hindi pabaya lang. Requirement number 3, dapat residente ka ng Pilipinas at updated ang iyong local address sa SSS records. Requirement number 4, walang overdue o defaulted na SSS loan. Kung may existing salary loan ka pero hindi overdue, pwede ka pa ring mag-apply. Requirement number 5, dapat meron kang active na bank account na naka-enroll sa DAEM, ang Disbursement Account Enrollment Module ng My.SSS. Doon papasok ang pera mo pagka-approved. Pag wala kang DAEM, hindi mapoproseso ang application mo, kahit gaano ka pa ka-qualified. Para sa mga employed, may dagdag na hakbang. Kailangang i-certify ng employer mo ang iyong application sa kanilang My.SSS account. Kaya importante na alam ng iyong HR ang program na ito. Sabihin mo sa kanila. Self-employed, voluntary members at OFW, direct application na lang sa My.SSS. Okay, so qualified ka, handa ng DAM mo.
Ganito ang proseso. Step 1, pumunta sa sss.gov.ph at mag-login sa iyong My SSS account. Step 2, i-click ang loans. Tapos piliin ang Apply for Emergency Loan. Step 3, i-update ang iyong local home address at contact information. Step 4, piliin ang specific na calamity declaration na applicable sa iyong area. Step 5, piliin ang iyong DAEM enrolled bank account. Doon mapupunta ang pera mo. Step 6, basahin ang terms and conditions. Tapos isubmit. Para sa mga employed, pagka-submit mo, ipoprocess pa ito ng iyong employer sa kanilang My SSS. Pagka-approved, 3 to 5 business days lang. Nandun na ang pera mo sa iyong bank account. Hindi kailangang pumunta sa SSS. Walang pila. Online lang ang lahat. Ang saya, di ba? Ito ang malupit. I-compare naman natin yung 5-6 na loan at ang SSS emergency loan. Pareho tayong gagamit ng 15,000 pesos sa 5-6 lender. Pag humiram ka ng 15,000 pesos, typical na rate 20% bawat buwan. Yan ay 3,000 pesos bawat buwan. Interest lang yan ha, wala pa yung principal. Sa loob ng 6 months, nagbayad ka na ng 18,000 pesos. Pero ang utang mo, 15,000 pesos pa rin, hindi nabawasan. Sa SSS Emergency Loan, pag humiram ka ng 15,000 pesos, 7% sa isang taon. Sa unang 6 months, 0 ang babayaran mo. Pagdating ng 7th month, dun ka palang magsisimula na magbayad ng mga 680 pesos lang bawat buwan sa loob ng 24 months. Ang total na babayaran mo sa SSS sa loob ng 30 months, mga 16,300 pesos. Total na babayaran sa 5-6 sa loob din ng 30 months, mahigit 90,000 pesos. Pareho lang na 15,000 pesos ang inutang. Pero ang pagkakaiba, higit 73,000 pesos. Ikaw na ang humusga. Kaya eto ang tanong. Binabayaran mo ba ang SSS mo every month? O nagre-remit ba ang employer mo sa SSS mo? At alam mo ba, may karapatan kang gamitin ng mga benepisyo na iyon. Ang SSS Emergency Loan ay hindi charity. Hindi ito regalo. Ito ay benepisyo na kinikita mo sa bawat contribution mo. Kaya huwag ka nang pumunta sa 5-6. Huwag ka nang humiram sa mga loan sharks or lending apps. Gamitin mo ang SSS mo. Kung nakatulong ang video na ito, i-share mo sa mga kaibigan at katrabaho mo. Baka sila yung next na kakailanganin nito. Mag-subscribe sa Iponaryo para sa mga susunod na video tungkol sa mga benepisyo na hindi mo alam. Ako si Ate Karen at tandaan, ang pera mo sa SSS, para sa iyo yan. Gamitin mo.